ng mga pulisya ang isang truck na puno umano ng mga patay na hayop mula sa kagubatan ng San Rafael. Ayon sa mga otoridad, ang mga hayop na ito ay nasa tala ng DENR na nanganganib ng mawala o critical endangered. Dagdag pa rito, inilikas naman ng mga katutubo matapos matipak ng apoy ang kanilang mga tahanan. Inaalam pa ng mga Hindi ko mabatid kung bakit nalilibang kayong panoorin ang pagdurusa ng iba. Masaya ka ba? Hindi ka ba nakakaramdam ng katiting na awa para sa kanila? Araw-araw nagigising ako sa himig ng mga ibon at sariwang simoy ng hangin. Aayain ako ng mga kaibigan ko maglaro sa gubat, sa kamamitas ng mga prutas sa puno. Pagkatapos nun, kami ay uupo sa malawak na lupain upang pagmasdan ang kalangitan. Yon ang magagandang araw sa tanang buhay ko. Ngunit dinilat ko ang aking mga mata at wala akong marinig sa aking paligid. Alam kong may mali. Alam kong may problema. Nagmasid ako at pinasok ko ang gubat sa aking pagdududa. Bakit ganito? Wala akong magawa upang ipagtanggol sila. Mas pinili kong manahimik habang pinapanood kung paano sila ihatid ng mga taong yan sa kanilang huling hantungan. Dahil natatakot ako. Natatakot ako para sa sarili ko at sa aking angkan. Hindi nyo alam kung gaano kasakit mawala ng bagay na labis namin pinapahalagahan. Gaano kahirap mawalan ng lupaing bahagi ng aming pagkakakilanlan. Kaya dali pa sa inyo ang bawiin ang buhay na may buhay ng mga nilalang na walang kalaban-laban at aking ang yamang hindi naman sa inyo. Kayong mga sakim at papang-abuso sa mga biyayang ibinabahagi sa inyo. Hindi pa kayo makontento. Datuin lahat, pakuhal lamang ang inyong gusto. Sino ba kayo? Mga taong gihaman at makasarili, binigyan ng kapangyarihan na dapat ay ginagamit sa kabutihan. Kapangyarihan na hindi dapat pinagkakatiwala sa inyo. Wag! Pito ang naiulat na patay matapos humagupit ang bagyong Auring sa probinsya ng Santo Rosario. Inilikas ng mga nasalanta habang patuloy pa rin ang search and rescue operation sa mga nawawalang bata. Ako si Angel. Ako'y nakatira sa Purok Comunidad Barangay Malaya. Isang magandang komunidad na kagaya ng araw kasing sinag nito ang aming likay. Pero kapag darating ang bagyo, bigla kaming nagbabago. At sa ilang patak pa lamang ng ulan, ay punong-puno na kami ng katarantahan. Ipaki dito, buhat-buhat doon. Sino ba naman nakikisayaw sa ulan kung ang tubig ba naman ay umaabot hanggang bewang? Upos ng paupos ng kandila. Tila bang kahit anong gawin sa kanya, sa huling liwanag pa rin ito'y mawawala. Ngunit wala akong magagawa. Kailangan ko pa rin dumilat sa katotohanan. Kailangan ko maging gising ng magdamagin. Pantayan ng sarili at ang aking pamilya. Unti-unti akong pinapalid ng hangin. Sa ilang oras na lang, sigurado'y ako'y tatangayin. Umupo ako sa lamig
hawak ng bahay. Minsan naiisip ko, bakit ko ba ito patuloy na naranasan? Ilang ulan pa ba ang aming liliguan? Ilang baha pa ba ang aming lalanguyin? Kasalanan ba ng pamilya ko kung dito kami nakatira? Hindi naman kami nang inaabot ng baha. Tinanong ko sila, Ma, Pa, hanggang kailan ba tayo dito? Ginaw na ako. Saklolo, tulungan mo ako at ang pamilya ko. Wala kaming madadaanan. Wala kaming mapupuntahan kundi dito lamang. Dito lamang sa unti-unting tumitiklop naming bubungan. Patuloy kami sa paghihintay. Umaasa. Nasaan ang pag-asa? Ang aming magkahawak ng kamay? Unti-unti na rin tinatangay. Pahigpit ng pahigpit, pero kumakawala kahit ilang beses ko man ipilit. Unting tiis pa sabi ni Ina, darating at darating din ang oras na ang bagyong ito ay muling titigil. Ngunit kapag ang lahat ng ito'y tapos na, may masasiliwan pa kaya? Na halos tangayin ang aming mga haligi at dingding sa lakas ng baha. Wala. Ang lahat ng meron kami parang ninakaw na. Paulit-ulit na lang ba? Paano ang bukas? Sa susunod na linggo, taon, sa susunod na panahon, susubukan pa ba namin makaahon? Lunod na ako. Pigang-piga ng pamilya ko sa patuloy na paglaban, sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Hindi ko akalain dito lang pala ako mawawalan ng pag-asa sa buhay. Hindi ko man lang ito matakbuhan. Hindi ko man lang kayang iwasan. Patuloy pa rin ako nagtatanong, bakit ko ba ito nararanasan? Tinupok ng apoy ang isang compound sa sitio na Sagana nitong gabi lang. Ayon sa mga residente, 3 bata di umano nakita nila naglalaro ng watusi sa isang iskinita bago mangyari ang nasabing krimen. Naalala ko pa nung kung paano magbanat ng buto ang tatay upang bigyan ako ng ligtas at mapayapang tahanan. Pinaghirapan niya ito, mga laro at kulitan, mga aral na tinuro sa akin ni Itay. Pero Pebrero, Marso nang hindi ko na makilala ang aking sarili dahil sa mga sugat na iniwan sa akin ng impyerno na dinulot ng paglalaro niya sa apoy. Hindi maiwasang magalit sa kapabayaan ng mga tao. Ang mga usok na muntik nang kumitil sa sarili kong buhay. Ang apoy na hindi ko alam kung isa ba akong hayop na niluluto para sa tanghalian ng isang pamilya. Napakainit, halos ipagdasal ko na sa Diyos na ako'y pumina. Dahil hindi na ako makahinga sa usok at apoy na pumapalibot sa akin. Diyos po, tulungan mo ako makalabas dito. Hindi ko kayang mabulok dito hanggang kamatayan. Ang mga sigaw na, Itay! Itay! Tulungan mo ako, hindi na ako makahinga. Nakakamatay. Higit sa lahat, hindi na ako. Isang karambola ng mga sasakyan ang nangyari sa isang intersection sa lungsod ng San Mateo. Ayon sa mga driver, hindi raw nila makita ng maayos ang daan dahil sa usok na dulot ng mga Tila hindi ko na matandaan ang huling beses na nakalangap ako ng malinis na simoy ng hangin. Ayun bang hindi mo pa problemahin ang lalangapin mo? Walang maruming usok na galing sa industriya at mga sasakyan. Nakakasulasok na usok ng sigarilyo at mabahong amoy ng basura. Ang sakit isipin na mismong mga taong katulad ninyo ang sumisira sa ating kalikasan. Kailan pa kaya mamumulat ang mga mata ninyo? Kailan nyo pa kaya matututunang pahalagahan ng mga natitirang yaman na siya rin namang tumutulong sa inyo? Hindi ko alam kung kailan ako gagaling sa sakit na ito. Sakit na lumalala dahil sa kapabayaan ninyo. Kinakailangan kong
lumaban, pero hirap na ako. Hindi niyo alam ang hirap na babalik-balik sa ospital at pakiramdam na bawat minuto, bawat segundo, halos sinahabol ko na ang paghinga ko. Na para bang magkakantadado ka sa isang madilim at masikip na lugar, hindi na ako makahinga. Hindi niyo alam ang pakiramdam sa bawat oras na iniisip mong maaari ka na rin mawala ng hininga. Hindi niyo alam kung paano ako dahang-dahang dinudurog sa tuwing nakikita ko ang aking ina na nahihirapan na. Ilang beses na akong umiyak, lumuhod at nagmakaawa sa Panginoon na pagalingin niya na ako sa sakit na ito. Isa kayo sa mga kinamumuhian ko. Halos bilangin ko na lang sa daliri ang natitirang araw ko sa mundo. Gusto ko lang naman mabuhay ng normal kagaya niyo. May pangarap din ako. May pamilya rin ako. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan tungkol sa mga katulad ko? Kung isa na rin naman sa mga mahal ninyo, magiging katulad ko.